Genesis chapter 37 verses 1 through 36. Ang mga panaginip ni Jose. Nagpaiwan si Jacob upang manirahan sa Kanaan, ang lupaing tinitirhan din dati ng kanyang ama. Ito ang salaysay tungkol sa pamilya ni Jacob. Nang 17 taong gulang na si Jose, nagbabantay siya ng mga hayop kasama ng kanyang mga kapatid na mga anak ni Bilha at ni Zilpa, na mga asawa ng kanyang ama. Ipinagtapat ni Jose sa kanyang ama ang masasamang ginagawa ng kanyang mga kapatid. Mas mahal ni Jacob si Jose kaysa sa iba pa niyang mga anak dahil matanda na siya nang isilang si Jose. Kaya itinahi niya si Jose ng maganda at mahabang damit. Ngunit nang napansin ng mga kapatid ni Jose na mas mahal siya ng kanilang ama kaysa sa kanila, nagalit sila kay Jose at naging marahas ang kanilang pananalita sa kanya. Isang gabi, nanaginip si Jose. Nang isinalaysay niya ito sa mga kapatid niya, lalo silang nagalit sa kanya. Sapagkat ito ang isinalaysay niya. Nanaginip ako na habang naroroon tayo sa bukid na nagbibigkis ng mga uhay, bigla na lang tumindig ang ibinigkis ko at pinaikutan ito ng inyong mga ibinigkis na uhay na nakayuko. Sinabi ng kanyang mga kapatid, "Ano? Magiging hari ka at mangunguna sa amin?" Kaya lalo pa silang nagalit kay Jose. Muling nanaginip si Jose at isinalaysay na naman niya ito sa kanyang mga kapatid. Sinabi niya, "Nanaginip ako ulit na nakita ko ang araw, ang buwan at ang 11 bituin na yumuyuko sa akin." Isinalaysay din ni Jose ang panaginip niya sa kanyang ama. Ngunit nagalit din ang kanyang ama sa kanya. Sinabi niya, "Ano ang ibig mong sabihin na kami ng iyong ina at ng mga kapatid mo ay yuyuko sa iyo?" Nainggit ang mga kapatid ni Jose sa kanya. Ngunit si Jacob ay sinarili na lamang ang bagay na ito. Isang araw, pumunta ang mga kapatid ni Jose sa Shechem upang magbantay ng mga hayop ng kanilang ama. Sinabi ni Jacob kay Jose, "Ang mga kapatid mo ay naroon sa Shechem na nagpapastol ng mga hayop. Maghanda ka, papupuntahin kita sa kanila." Sumagot si Jose, "Opo, ama." Kaya sinabi ni Jacob kay Jose, "Pumunta ka roon at tingnan mo kung maayos ang kalagayan ng mga kapatid mo at ng mga hayop. Bumalik ka agad at magbalita sa akin." At humayong nga si Jose mula sa lambak ng Hebron. Nang makarating si Jose sa Shechem, may lalaking nakakita sa kanyang pag-alagala sa bukid na nagtanong kung ano ang hinahanap niya. Sumagot siya, "Hinahanap ko po ang mga kapatid ko. Alam niyo po ba kung saan sila nagpapastol?" Sinabi ng lalaki, "Wala na sila rito. Narinig kong pupunta raw sila sa Dotan." Kaya sinundan sila roon ni Jose at nakita niya sila malapit sa Dotan. Ngunit malayo pa lamang si Jose ay nakita na ng kanyang mga kapatid at bago pa siya makarating, binalak na nila na patayin siya. Sinabi nila, "Narito na ang mahilig na naginip. Halika kayo, patayin natin siya at ihulog sa isa sa mga balon dito. Sabihin na lang natin na pinatay siya ng mabangis na hayop. Tingnan nga natin kung magkakatotoo ang mga panaginip niya." Nang marinig ni Ruben ang balak nila, sinikap niyang iligtas si Jose. Sinabi niya, "Huwag na lang natin siyang patayin. Ihulog niyo na lang siya rito sa balon sa ilang, ngunit huwag ninyo siyang papatayin." Sinabi iyon ni Ruben dahil plano na niyang iligtas si Jose at ibalik sa kanilang ama. Kaya pagdating ni Jose, hinubad nila ang mahaba at magandang damit nito at inihulog sa balon na walang tubig. Habang kumakain sila, may natanaw silang mga mangangalakal na Ismailitang nanggaling sa Gilead. Ang mga kamelyo nila ay may kargang mga sangkap, gamot at pabangong dadalhin sa Ehipto. Sinabi ni Judah sa kanyang mga kapatid, "Ano ba ang makukuha natin kung papatayin natin ang kapatid natin at ililihim ang kamatayan niya? Ang mabuti pa ay ipagbili natin siya sa mga Ismailitang iyan. Huwag natin siyang patayin dahil kapatid natin siya." Pumayag ang mga kapatid ni Judah sa sinabi niya. Kaya pagdaan ng mga mangangalakal na Midyanita, iniahon nila si Jose mula sa balon.
at ipinagbili nila sa halagang 20 pirasong pilak at dinala si Jose ng mga Ismaelita sa Ehipto. Nang bumalik si Ruben sa balon, wala na doon si Jose, kaya pinunit niya ang kanyang damit sa lungkot. Pagkatapos, bumalik siya sa mga kapatid niya at sinabi, "Wala na doon ang nakakabatang nating kapatid. Ano na ang gagawin ko ngayon?" Nagkatay sila ng kambing at isinawsaw sa dugo nito ang damit ni Jose. Pagkatapos, dinala nila ang damit ni Jose sa kanilang ama at sinabi, "Nakita namin ito. Tingnan niyong mabuti kung kay Jose ito o hindi." Nakilala agad ni Jacob ang damit. Sinabi niya, "Sa kanya ito. Pinatay siya ng mabangis na hayop. Tiyak na niluray-luray siya ng hayop." Pinunit agad ni Jacob ang kanyang damit at nagdamit ng sako. Nagluksa siya ng matagal sa kamatayan ng kanyang anak. Inaliw siya ng lahat ng kanyang anak, ngulit patuloy pa rin ang pagdadalamhati niya sa pagkamatay ni Jose. Sinabi niya, "Hayaan niyo na lang ako. Mamamatay akong nagdadalamhati dahil sa pagkamatay ng anak ko." At patuloy ang pag-iiyak niya dahil kay Jose. Samantala, doon sa Ehipto, ibinenta ng mga Midyanita si Jose kay Potifar, na isa sa mga opisyal ng paraon. Kapitan siya ng mga gwardya sa palasyo. Isang panaginip ang naging simula ng pagkawasak. Si Jose, ang paboritong anak, ay kinapuutan ng sarili niyang mga kapatid. Mula sa inggit, nabuo ang plano. Hinubad ang kanyang damit, inihulog sa balon at ipinagbenta bilang alipin. At sa isang iglap, nawala ang anak sa ama at nawasak ang isang pamilya. Ngunit sa likod ng pagtataksil, may mas malalim na plano ang Diyos. Ngunit hindi dito nagtatapos ang kwento. Sa Genesis chapter 38, isang lihim ang mabubunyag. Si Juda, ang kapatid na nagbenta kay Jose, ay haharap sa sariling kasalanan, isang relasyon na itinago, isang pagkakamali na hindi inaasahan, at isang katotohanang magpapabago sa kanyang pangalan. Ito ay kwento ng kahihiyan na ginamit ng Diyos para sa kanyang layunin. Genesis chapter 38. Abangan ang susunod na kabanata mula sa ArcLight Studios, kung saan nabubuhay ang kasulatan.